Masyado na po masukal mga kanayon. Kaya binabawasan ko lang para makahinga naman po yung mga naiwanan. At upang mapakinabangan, gagawan na lang po ng paraan para may pangsinabawan. Mura pa naman kaya kuha na po lahat. Tangkay, saka yung kanyang dahon, ugat. At eto naman po yung ganyang ginagawa ko. Binubuhol ko na lang. Papakuluan ko lang po dito sa kamatis, sa kaluya, kagoong, pampalasa. Dagdag ulam na din po mga kanayon. Meron nga ako dito kung tawagin po namin ay liddag o kaya naman susong papan sa Tagalog. Tinatanggalan ko lang yung buntot para madali na lang pong kunin yung laman mamaya. Hangungin ko na din po yan agad dahil ganyan naman sa palayok, tuloy-tuloy ang kulo at saka hindi humahirap makuha yung laman kapag nasubrahan sa pakulo. Pigaan ko lang po ng kalamansi. Saka isa pang magpapasarap nitong ating ulam, nagdagdag na din po ako ng tuyo. Lord, thank you po sa pagpapalang pinagkaloob mo ngayong araw. Nilalapit ko po ito in Jesus' name. Amen. Grabe. Tanggal na ang gutom. Tanggal pa pati hangover. Sarap. At kung sakaling hindi ko makisama, may dala akong panungkit. Katulad nun. Ang tawagin lips to lips. Dahil kailangan mo ng halkan bago makuha yung laman. Sarap. Okay, sausawan, sukang saging. Dabsak na yung gabi. Yan po yung masarap. Lutuin lang siya ng mabuti para siguradong hindi sumama yung kanyang kate. Diretso lamunan. Yung sabaw, nakakabuhay po na pakiramdam. Malamigan na. Medyo mainit pa ho yung sabaw nyo sa loob. Paso sa gilagid.
Sabay ng hangin. Ang sarap kumain. Panalo yung lasa. Diyan ko muna tatapusin mga kanayon. At talagang matatagalan ho ako dito. Sa akong nilutong ulam dito sa pagsisipsip nga ng suso.